nagbibigay luwalhati sa iyo, O Diyos. Mahal na Panginoon, dumadakila sa iyong pangalan. Amang banal, O Diyos, sa mga sandaling ito, sa ganang akin wala akong magagawa, O Diyos. Mahal na Panginoon, gabayan mo na ako, Amang banal, takpan mo ko ng iyong pag-ibig, kapangyarihan. Diyos, sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, dakilang Diyos, mahal na Panginoon, pagpalain mo yung mga anak Amang banal, O God. Langis sa mong salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, pagunahan mo kaming lahat, O Diyos. Alis mo hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, unbelief and doubt. Cast out in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, min mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen, hallelujah. At bagong lahat mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal at susulamang. Nag-give double honor, respect po, mga mahal, at blessed memories mga kapatid. Ating pong patuloy na inaalala mga mahal ang mga ginintong aral at turo ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, at sa kanila pong minamahal na mga anak, the whole Almeida family, mga mahal, purihin ang ating mahal Panginoon. Praise God, hallelujah. At mga kapatid, sa lahat ng ating mga kapatid sa ating dakilang Diyos sa lugar na ito, God bless you so much po. May mahal sa inyong pagdalo. Praise God, hallelujah. At sa aking mga kasama, ating mga ngaral, mga awit, mga elders po natin. Sama-sama tayo may mahal, maging sa ating mga viewers, mga kapatid ko, here and abroad. Buksan natin ang ating mga Biblia, dito po sa aklat ng Ephesians chapter 5, verse 27, mga kapatid. Praise God. Sa aklat po ng Ephesians chapter 5, verse 26, Chapter 5, verse 27 lang tayo. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o alamang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga mahal. Sa English, mga kapatid ko, ay King James Version po ang ating gagamitin. That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish, mga kapatid. Talakayin po natin sa hapong ito, mga mahal, ang the 7 churches of Asia, mga kapatid. 7 churches of Asia, mga mahal. Sa Book of Revelation, mga kapatid ko, ay meron pong 7 churches na tinutukoy ang dakilang Diyos. At sa bawat isang mga minamahal ko ay meron pong kapintasan. At malalaman po natin dito, mga kapatid ko, saan tayo nakatayo, saan tayo mga minamahal naroon ngayon. Amen. Sa Book of Revelation, mga minamahal, chapter 2 po yan, mga kapatid ko. Mamaya, papag-aaralan po natin. 7 churches of Asia, mga mahal, tinutukoy ng dakilang Diyos dito, mga kapatid. Iba't ibang uri ng kapintasan, mga mahal, ng church. Pero meron lamang pong isa na itinangi ang dakilang Diyos, mga minamahal, nakalugod-lugod sa Kanya. At ito po ang ating tutunghayan sa ating pong aralin, mga kapatid ko. Ito po yung katangi-tanging church na ira-rapture ng ating dakilang Diyos na buhay. Handa na po ba kayo, mga mahal? Praise the Lord. Ang sabi ng ating nabasa, mga kapatid, ang church sa ating unang talata, Ephesians 5:27, ang karapat-dapat, mga mahal, na magmana ng langit at buhay na walang hanggan, a glorious church, amen, not having spot, sabi ng Bible, or spotless, walang dungis, not having wrinkle, without blemish, holy, mga kapatid. Hallelujah. Napakahalaga po na ating pong pag-aralan at malaman, mga minamahal ko, yung uri, yung buong katotohanan, mga minamahal, na ating dapat paglagakan ng ating kaligtasan, sapagkat kung hindi lamang po yung mga mandaraya, mga kapatid, ang mapapahamak, kundi yung mga nadaya. Amen ba? Praise the Lord. So ano-ano po yung mga churches na ito, mga mahal? Pag-aralan natin yung kanilang kapintasan at katangian. Unang-una po, Ephesus Church, mga kapatid. Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Basahin po natin, mga mahal. Chapter 2, verse 1 to 5.
Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. At kayo binuhay niya nang kayo'y... Excuse po. Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelaryong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at masumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata. Nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Right. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong niwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang pakinalagyan maliban na magsisi ka. Hallelujah. Ephesus Church, mga minamahal, ang kanyang kapintasan naman, mga kapatid, hindi mo makikita sa una. Mga minamahal, ito po ang church na noong unay naranasan po nila yung lahat ng sakripisyo, mga kapatid ko. Lahat ng pagtitiis, tiniis po nila. Lahat ng uri ng kabutihan, mga minamahal, ginawa po nila. Ito po yung Ephesus Church. At hindi po nila tinotolerate, mga minamahal, yung kasalanan. Tinuturo po nila, mga minamahal, yung tamang katuruan, yung tamang doktrina. At namumuhi silang mga minamahal sa mga maling katuruan. Pero sabi po ng Bible, mga minamahal, they left their first love. Iniwan nila yung kanilang unang pag-ibig sa dakilang Diyos. Nakita ng kanilang mga mata, mga minamahal ko, yung masaganang pagkilos ng kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga miracles, mga kapatid. Pero sa dulo, iniwan nila ang dakilang Diyos. Nawala po yung kanilang maningas na paglilingkod. Mga mahal, nawala po yung sigla ng kanila pong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang Ephesus Church, mga kapatid. Sabi roon, ako'y merong laban sa iyo, sabi niya rito. Iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ganun pala yon. Iwanan mo lang, mga minamahal, ang first love mo. Manlamig ka lang sa mahal na Panginoon kahit nasa church ka pa. Nahulog na, mga minamahal ko, ang iyong spiritual. Sabi rito, mga minamahal, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero. Ano yung kandelero? Yun po yung Holy Spirit na nasa ating puso. Yun po yung ating enthusiasm. Yun yung ating masigasig na paglilingkod. Aalisin ng dakilang Diyos ang gana mo sa paglilingkod, mga minamahal. Sabi rito, alisin ko ang kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisika. So mga kapatid, hindi natin pwedeng baguhin yung Bible. Bakit ko sinabi yun, mga minamahal? Hindi tayo pwedeng mag-imbento, mga kapatid ko, ng modernong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang iba kasi, mga kapatid kong sinasabi nila, huwag mo namang sobrahan yung paglilingkod mo sa Diyos. Baka lumampas ka sa langit niyan. Gusto, mga minamahal, ng iba ay modernong paglilingkod. Yung gusto nilang klase ng paglilingkod. Alam nyo, hindi po kailangang baguhin ang Biblia. Tayo po ang binabago ng Bible. Amen. Praise the Lord. O mahal, ang Jesus Miracle Crusade, mga kapatid ko, maingay talaga magsamba ito. Hindi po ito, mga minamahal, hindi po ito silent worship, mga kapatid. Maingay talaga tayo. Sinusunod po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia at tinuturo ng ating beloved, honorable parents in the Lord, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Amen. Dapat humihiyaw tayo. Dapat sumisigaw tayo sa pagsamba. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng Psalms 101, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Amen.
Ang manatili hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas, mga kapatid. Kaya huwag nating baguhin yung ating init ng paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Pangalawa, Smyrna Church. Smyrna Church, mga minamahal ko, Revelation chapter 2, verse 8 to 11, mga kapatid. Tingnan nyo ito, mga minamahal. Bilis lang ang basa, mga kapatid ko. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay ang muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong kabigatian at ang iyong kadukhaan. Datapwat ikaw ay mayaman. At ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kabigatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig na sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi palulusahan ng ikalawang kamatayan. Lahat magsabing praise the Lord, mga inmahal. Smyrna Church, mga kapatid ko, ang tawag doon, a persecuted church, mga kapatid. Hindi nila kayang ipaglaban yung church, natakot sila sa mga persecution. Yan po ang Smyrna Church, mga inmahal. Pangatlo po ay Pergamos Church. Pergamos Church, mga inmahal, ako po magbabasa chapter 2, verse 12 to 16 ng Revelation. At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo ang mga bagay na ito'y sinasabi ng may matalas na tabak na may 2 talim. Nalalaman ko kung saan ka tumatahan sa makatuwid bagay sa kinaroroonan ng lukulukan ni Satanas at iningatan mong matibay ang aking pangalan at hindi mo ikinailang aking pananampalataya kahit ng mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat na pinatay sa gitna ninyo na tinatahanan ni Satanas. Datapwat, sabi ng 14, datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa iyo. May kapintasan din. Sapagkat meron ka diyang ilan na nanghahawak ng aral ni Balaam na siyang nagtuturo kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihain sa mga Diyosan at makiapid. Gayon din naman na mayroon kang ilan na nanghahawak sa aral ng mga Nicolaita, magsisi ka nga o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Yun po yung pangatlo, Pergamos Church. Ang tawag po sa Pergamos Church, mga minamahal, faithful but covetous church. Yan ang Pergamos Church. Matapat sila sa una. Pero in the long run, mga minamahal ko, ang sabi roon, naging covetous sila, mga kapatid. Inalis nila yung katapatan nila sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal. So mga kapatid, sa buhay po natin, nandito tayo sa mundo, mga minamahal, na makasalanan. We are in the world, but we are not of the world. Amen. Tayo po'y nasa mundong makasalanan, pero hindi tayo taga-mundo, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng Bible, huwag nating ibigin ang mundo. Ang nasa kamunduhan, mga minamahal, yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, mga kapatid. Yan ang nangyari, mga minamahal ko, dito sa ating pangatlo, mga minamahal ko. Ito po yung mga minamahal, naging covetous church. Pang-apat po, Thyatira Church. Thyatira Church, mga minamahal, Revelation chapter 2, verse 18 hanggang 25, mga kapatid. Sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo ang mga bagay na ito'y sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng lingas ng apoy at ang kanyang mga paay gaya ng tansong binuli. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis. At ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Nakita niyo, para walang kapintasan, ano po? Hinigitan pa niya, mga inmahal, yung kanyang ginawa nung una. Sabi ng 20, datapwat mayroon akong laban sa iyo. May kapintasan pa rin. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa
at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya'y ayaw magsisi sa kanyang kapakikiapid. Narito, akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanilang mga gawa. 23, papatayin ko ng salot ang kaniyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Datapot sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Tiyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan, gayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay, hanggang sa ako'y pumariyan, mga kapatid. Tiyatira Church, mga minamahal, ang tawag doon, compromising church. Amen. Matapat din eh. Ginawa pa nila, mga minamahal, yung unang gawa nila, mas higit, pinigitan pa nila, mga kapatid, yung ginawa nila. Ito pong kanilang pagpapatuloy sa paglilingkod. Dinoble nila, mga minamahal. Pero ang sabi ron, compromising church po ang Tiyatira. Pinapasok po nila yung mga maling doktrina, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, huwag nating alisin, huwag nating burahin yung landmark ng ating beloved parents in the Lord. Do not remove the landmark of our beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. We cannot change the teaching of our beloved pastor. Whatever happens. Amen. Hindi natin pwedeng baguhin ang teaching ng ating beloved Honorable Pastor. Sa church, meron lang isang pastor. Amen ba? Say praise the Lord. Hallelujah. Compromising is not came from God. Hindi tayo pwedeng makipagkompromiso. Hindi tayo pwedeng dumalo sa ibang fellowship, ibang katuruan. O yun, mahal. Kinakailangan, mga kapatid, kung saan natin natanggap yung Holy Spirit. Kung saan tayo, mga minamahal ko, nakatanggap ng kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman. Manatili tayo ron. Doon tayo kukunin ang dakilang Diyos natin. Amen ba? Praise the Lord! Alam nyo, mga mahal, maraming churches ngayon, mga kapatid, sa ating panahon. Yung Good Shepherd, doon po tayo. Yung Good Shepherd, mga mahal, he loves the sheep. Yung minamahal niya, yung miyembro. Yung magsasakripisyo alang-alang sa miyembro. Mag-fasting ng 40 days, mga mahal, alang-alang sa miyembro. Amen? Isubo na lang, mga mahal. Ibigay pa sa miyembro. Amen ba? Iniibig, minamahal ang miyembro kaysa kanyang pamilya. Mga mahal. Yan po ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Yung mga hireling pastor, wala silang mercy sa kanilang mga sheep. Mahusay lang silang mga ngaral, mga minamahal sa pulpito. English pa, mga mahal. Alam nyo, bago silang mangaral, mga kapatid, maniwala kayo, galing ako sa ibang fellowship. Bago sila tumayo sa pulpit, mga mahal, meron silang life-size na salamin. At doon po, mga kapatid ko, habang sila po'y naghihintay ng service, andun po sila, mga mahal. Pati yung mga steps nila, pati yung mga action nila, mga mahal, tinitingnan sa salamin. Ganun po sila. Amen? Kaya nilang patawanin ng miyembro. Kaya nilang pakilitiin ng miyembro, mga mahal. Pero walang power. Pagdating po ng mga miyembro, may mga cancer na mga mahal ang ilan. Tatakbo na, mga mahal, ang mga ngaral. Bakit? Hindi kayang ipanalangin, mga mahal, ang may sakit. Bakit? Walang malasakit. Pero iba po ang Jesus Miracle Crusade. Iba po ang Jesus Miracle Crusade, mga mahal. Dito makita mo yung mahal ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord! 5. Sardis Church. Revelation chapter 3, verse 1 to 4. Basahin po natin. Sa Aklat Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. Sa anghel ng iglesia sa Sardes ay sulat mo, ang mga bagay nito ay sinasabi ng may 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay,
at ikaw ay patay. Magpuyat ka at patibayin mo ang iyong mga bagay na natitira na nalapit na mamatay sapagkat wala ka nusumpungang iyong mga gawang-gawa Yes. sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig at ito'y tuparin mo at magsisi ka kaya't kung hindi ka magpuyat at marian akong gaya na magnanakaw at hindi mo nalalaman kung anong panahon pariyan ako sa iyo. Ngunit mayroon kang ilang pangalan sa Sardes na hindi nagdumi ng kanilang mga damit at sila'y kasama kong nagsisalakad na may mga damit na maputi sapagkat sila'y karapat-dapat. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos na buhay? Mga mahal, praise the Lord. Sardis Church, mga kapatid, ang tawag po dito, dead church. Patay na iglesia, mga mahal. Meron silang reputasyon, mga kapatid. Nakikita ng mata ng tao, mga mahal, live na live ang kanilang paglilingkod. Buhay na buhay ang kanilang paglilingkod. But they are dead, sabi ng Bible. Amen. Maganda yung kanilang mga gawa, mga minamahal, sa harap ng tao. Maganda yung kanilang pinapakitang gawa, mga kapatid ko, sa harap ng dakilang Diyos. Pero sabi ng banal na kasulatan na ating nabasa, mga minamahal, sabi rito, mga kapatid ko, may 7 nalalaman kung yung mga gawa, sabi niya sa verse 1, ikaw ay may pangalang, ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? O mahal, minsan, ang kapatid ko sa ating paglilingkod ay ang babaw. Laliman natin, o mahal. Taasan natin, mga kapatid ko, yung antas ng ating paglilingkod. Naglilingkod po tayo hindi sa tao, kundi sa Diyos. Lahat magsabing amen. Say praise the Lord, mga mahal. Kahit nakikita ng tao, mga kapatid, masigasig ka, mga mahal. Masipag ka. Hanggat hindi mo dadaramdaman, mga mahal, nang mahal na Panginoon nalulugod sa iyong ginagawa, mga kapatid. Sikapin pa natin. Sapagat marami raw churches, mga mahal, na ganoon ang kanilang ginagawa. Good sila sa paningin ng tao. Pero sa Diyos, mga kapatid ko, patay pala sila. Amen. Ulitin ko yung sinabi ng ating beloved assistant pastor. Mga mahal. Nung kasama pa natin siya, mga kapatid. Iba raw po yung active sa church. At iba raw po yung on fire with God. Iba yung aktibo ka sa church at iba rin po yung on fire with God. Pasipag ka sa church, may mahal, pero hindi ka prayerful. Amen. Praise the Lord. Yun, mga mahal, ang aking natatandaan lagi. Hindi ko po yun, mga kapatid, nalilimutan. Hindi tayo nagpapalugod sa tao. Sa Diyos tayo nagpapalugod. Amen? Mga mahal, hindi tayo nagpapalugod sa harap ng ating beloved parents in the Lord. Hindi tayo nagpapalugod sa harap ng mga preachers natin. Ayun mahal, sa Diyos tayo naglilingkod. Kaya kahit walang nakakita, kahit wala sa harap ng mga preachers natin, mga mahal, patapat tayong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? So the sign of a living church is the God's presence moving, mga mahal, sa church. Yan, mga minamahal, ang buhay, the church. Yung kumikilos ang presence ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Hindi dry ang ating paglilingkod. Kapag nasa bahay ka na, mga minamahal, mula Lunes, mga kapatid ko, ordinary days na wala tayong services, minamahal, kaharap mo na yung sanlibutan. Kaharap mo na, mga kapatid ko, yung mga unbeliever. Medyo manghina ka, minamahal, spiritual, mga kapatid ko. Kaya nga, dadala ko sa church. Pag dalo mo sa church, mga minamahal, malungkot ka. Kailangan mong ma-refill. Kailangan mo, mahal, ma-refuel, kumbaga. Kailangan mo, mga kapatid ko, ma-revive ulit. Lumakas ulit. Pero kung ang ating pagsamba, dry pa rin, mahal. Sa pag-uwi mo sa bahay, anong dala mo? Dryness. Amen. Praise the Lord. Mahal. Kaya sa loob ng ating bahay, dry na dry ang ating pamilya. Kaya mga kapatid, sa pagsamba natin, mahal, see to it po, na ma-refuel ulit tayo, mahal. Ma-refill tayo ulit. Amen. Kinakailangan may buhay ang pagsamba. Praise the Lord. Mahal, hindi dry na pagsamba, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon para hindi tayo sabihan ng dakilang Diyos na bubuhay ka sa paningin ng tao, pero sa harap ko patay ka. Amen ba? So if the Holy Spirit is dead in your heart, you are a dead
Christian even though you have a Bible in your hands. Ibang klase, mga minamahal. Kahit na mga kapatid ko, tayo po ay magdadala ng Bible, mga minamahal, sa tuwing gawain natin. Kahit magdala ka ng Bible sa iyong trabaho, mga kapatid ko, pero yung Holy Spirit hindi po makakilos sa iyong buhay. Amen? Sapagkat ayaw po natin, mga minamahal ko, na ipamuhay yung ang kanyang mga kalooban, mga kapatid, may resistance sa atin. Sabi ng Bible, you are dead Christian. Sabi ng Bible eh. Amen ba? Wala tayong kaibahan, mga minamahal, sa mga scribes and Pharisees. Sabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, aba kayo, mga scribe at mga Pariseo. Mga mapagpaimbabaw kayo sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi na may magandang anyo sa labas at tapos sa loob ay puno ng buto ng mga patay na tao at ng karumal-dumal, mga kapatid ko. Tingnan natin yung patay na tao sa morgue. Mga mahal, paliliguan nila yan, mga kapatid. Bibihisan nila yan. May make-upan po nila yan, parang buhay pa rin. Parang natutulog lang, mga mahal. Pero, walang buhay. Amen po. Walang buhay sa kanilang katawan. Patay yan. Kahit nagtarin mo yan, mga mahal, wala pong pakiramdam yan, mga kapatid. Amen? Ganon daw po, mga minamahal, yung mga naglilingkod sa pakitang tao, mga kapatid ko. Maganda, mga minamahal. Ang ganda ng ating bihis. Ang ganda ng ating mga praise the Lord, mga minamahal. Yung ating hallelujah, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Pero mga minamahal, bantayan natin. Sabi ng Bible, buhay ka sa harap ko. Buhay ka sa paningin ng tao, pero patay ka sa harap ko. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Number 6 po, Laodicean Church. Laodicean Church, mga minamahal, Revelation chapter 3, verse 14 to 20, mga kapatid ko. May mahal, mabilis ang basa, mga kapatid. Revelation chapter 3, verse 14 to 20. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 20. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ay sinasabi siya, nawa ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ay hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ay aba, at marilita, at dukha, at bulag, at hubad. Ipinapatayo ko sa iyo, na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay na apoy upang ikaw ay yumaman at ng mabubuting damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok, kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pito, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Say, praise the Lord, mga inmahan. Laodicean Church, mga kapatid, lukewarm church. Maligamgam na church, mga kapatid. Pang-anim na yan. Lahat ng ating napag-aralan ng anim na yan, mga inmahal, lahat yan, mga kapatid, may kapintasan. Lukewarm church, mga mahal, ito po yung church na masyado po nilang ipinagmamalaki yung kanilang riches, yung kanilang kayamanan. Mga mahal. Pwede nating basahin yung ating kalagayan dito sa ating pong pinag-aaralang Laodicean Church. Mga kapatid, nung tayo po ay mahihirap pa ang buhay, ang iinit natin sa mahal na Panginoon. Pagdating po ng pagkakataon, tayo po'y pinagpala na ng dakilang Diyos, mga mahal, nakakalimutan natin, mga kapatid, na akala natin, mga minamahal, ay okay na, mayaman na ako, ay mahal. Kahit na hindi na gaanong magpakainit, okay na rin, mga kapatid. Hindi po ganon. Yung church po na ito, mga mahal, masyado nilang ipinagmamalaki yung kanilang mga riches.
Pinapakita po nila, may mahal, na kaya nilang tumayo, mga kapatid, sa kanilang sarili. Kahit walang tumulong sa kanila, kahit walang gabay ang dakilang Diyos sa kanila, kaya nila. Iyan po mga minamahal ko ang church na ito. Pero sabi ng dakilang Diyos, kawawa kayo. Kahabag-habag kayo. Dukha kayo sa harap ko. Bulag kayo sa harap ko. Hubad kayo sa harap ko. Bumili nga kayo ng pampahid ng mata sa akin. Amen. Bumili nga kayo ng damit sa akin na pambihis ninyo. Ibig sabihin, mga mahal, humingi ka ng righteousness ng Diyos. Mga kapatid, hingin mo, mga mahal, yung habag ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hubad tayong spiritual. Wala tayong spiritual life, mga mahal. Magpabihis ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Say amen. Praise the Lord. Mga mahal. Hallelujah. Sabi ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, hindi ka mainit. Hindi ka malamig. Pero maligamgam ka, sabi ng mahal na Panginoon. Isusuka kita sa aking bibig. Lahat magsabing amen. Hallelujah. Ayaw ng dakilang Diyos maging mahal ng maligamgam. Ayaw ng mahal na Panginoon maging middle. Maging mahal. Wala pong middle dito, mga kapatid. Gusto ng mahal na Panginoon, magpakainit ka sa Kanya, maging mahal, or magpakalamig ka sa Kanya. Yan lang ang gusto niya. Black and white lang. Maging mahal. Kung ayaw mong magpakainit, magpakalamig ka na lang, mga kapatid. Kung ayaw mong magpakalamig, gusto mo ng langit, maging mahal, magpakainit ka sa Kanya. Amen. Sabi po ng Revelation 22 verse 11, maging mahal, idagdag lang natin, sa huling panahon, darating po, maging mahal, sa mga tao ay, ang mga banal ay magpapakabanal pa. Ang mga matwid ay magpapakamatwid pa, maging mahal. Ang mga masama ay magpapakasama pa, mga kapatid. Kaya ito maging mahal ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Ayokong maging maligamgam ka lang sa akin. Gusto ko mainit ka, malamig ka, malamig ka. Kung ayaw mong magpakainit, magpakalamig ka na lang. Magpakasama ka na lang. Pero gusto ng mahal na Panginoon, maging mahal, sabi niya sa Revelation 3:20, narito ko sa pintuan, tumutok-tok, na kung sino man ang magbukas, ay ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. Ano yung pintuan doon? Yun yung puso ng bawat tao. Amen. Tumutok-tok ang dakilang Diyos sa puso ng bawat siya sa atin, mga kapatid. Papasukin natin siya. Amen? Mahal. At gusto niyang panalangin, mga kapatid, na maririnig niya sa ating mga labi. I surrender all. Mahal na Panginoon, sa iyo ako. I am yours forever, God. Amen? We are yours forever, Lord. Kami sa iyo, mahal na Panginoon. Surrender namin ang buhay namin sa iyo. Sapagkat alam namin, kung wala ka, wala kaming magagawa. Anong talento sa lupa, Panginoon mahal? Anong abilidad sa lupa ang pwedeng makapagligtas sa iyo? Wala. Amen ba? Ang tanging makapagligtas sa iyo, hindi yung kayamanan mo, hindi yung abilidad mo, hindi yung talino mo, kundi yung pagpapakumbaba mo sa mahal na Panginoon. Pagtalikod sa kasalanan, mahal, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Hallelujah. Last po, 7, Philadelphia Church, mga kapatid. Revelation chapter 3, verse 7 to 11. Sabi ng Bible, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito'y sinasabi ng banal niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinuman. Hallelujah. At naglalapat at di maibubukas ng sinuman. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinailang aking pangalan. Hallelujah. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi mga bubulaan. Narito sila'y aking papaparyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang malaman nilang ikaw ay aking iniibig. Sapagkat tinupad mo ang aking salita, tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Amen. Philadelphia Church, Philadelphia Church, perfect church po yun.
At doon po tayo. Amen? Doon po tayo, mahal. Hallelujah. Sabi ron, siya ang may hawak ng susi ni David. Yung nagbubukas at hindi mailalapat ng sinuman, at naglalapat at hindi maibubukas ng sinuman. Kaya mga minamahal, kung nasa perfect church ka, kung nasa tamang church ka, mga mahal, wala na pong makaagaw ng iyong kaligtasan. Huwag ka lang give up. Amen? Huwag mo lang i-compromise ang paglilingkod mo. Huwag mo lang, mga minamahal ko, baliwalain ang iyong kaligtasan. Binuksan ng dakilang Diyos ang pintuan ng langit para sa iyo. Wala pong makapagsasara nito kahit sino. Even the devil. Amen? Praise the Lord. Tinupad mo ang aking salita, sabi niya rito, mahal, hindi mo kinailang aking pangalan, ililigtas kita sa panahon ng kahirapan at kapighatian. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. The church ng ating dakilang Diyos, mahal na kinalulugdan, ay powerful. Naroon po yung kapangyarihan ng dakilang Diyos. Ano sabi ng Bible? Na kung ano man ang talian mo sa lupa, siyang tatalian sa langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa, siyang kakalagan sa langit. Amen? Amen? Praise God. Kaya kung gusto nating makatiyak, mahal sa ating kaligtasan, maging kalugod-lugod, mahal sa ating dakilang Diyos, doon ka na sa mahabang pagsamba. Dito ka na sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Praise the Lord! Bagaman may konting sakripisyo, mahal, but we are in the right church today. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, mahal, Peter, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Mahal. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Sabi ng iba, mga minamahal, wala namang perfectong church eh. Naniniwala ba kayo ron? Ako hindi ako naniniwala doon. Mahal, mali lang yung ating pagkaunawa, mga kapatid. Bakit? Ang tinitingnan mo kasi mga miyembro eh. Mahal. Huwag mong tingnan ang katabi mo. Baka baguhan pa lang yan sa mahal na Panginoon. At kasalukuyan pa siyang pineperpekto ng dakilang Diyos. Nakikinig mo ba kayo? Ang tingnan mo, mga minamahal, yung church na kinalalagyan mo, mga kapatid. Tingnan mo yung mga maiinit na mga mananampalataya, mga minamahal. Tanungin mo sila, bakit sila nagpapakainit? Sapagkat ang sagot, dito nila nasaksihan, mga mahal, yung mga miracles ng dakilang Diyos na hindi kayang gawin ng tao, mga mahal. Yung mga milagro, mga himala, signs, wonders, and miracles, mga mahal, nakita nila dito. Kaya sila nananatili dito, mga mahal. Kahit may pagsubok, mga kapatid, kahit nililiglig na sila ng diablo, mga mahal, sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, nananatili pa rin sila sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dito nila nasaksihan, mga mahal, ang Diyos ay totoo, mga kapatid. Naalala nyo ba si King Naaman, si General Naaman, General Naaman, mga mahal, ng 2 Kings chapter 5, mga kapatid ko. Siya po'y matapang, mga mahal, na general. Wala pong kitatakutan. Mga mahal, pinagtatagol niya, mga kapatid ko, yung mga minamahal, yung kanyang bansang kinalalagyan, mga kapatid. Pero meron siyang ketong, mga mahal. Walang makapagpagaling sa kanyang ketong. Chapter 5 po yan, mga kapatid. At mga minamahal, mayroon pong isang propeta na tinutugon ng Diyos ang kanyang panalangin, mga kapatid ko. At siya po ay inutusan, mga minamahal. Kung gusto mong gumaling, pumunta ka sa Ilog Jordan, maglubog ka ron 7 beses. Ika-7 beses gagaling ka. May pride ang general. Umuwi siya, mga mahal, galit na galit. Sabi niya, andiyan naman ang Ilog Parpar. Ilog Abana ang lilinis. Ba't hindi ron ako inutusan? Bakit dito ang Jordan, mga mahal, pag lumusong ka nung unang panahon, hanggang tuhod po ang putik. Doon siya inutusan. Pero sabi nung kanyang alalay, General, sandali lang, huwag kang high blood. Kung gagaling ka naman, bakit hindi mo sundin? Kung gagaling ka. Amen? Nag-isip-isip siya, mga mahal, oo nga. Sa verse 14, sabi ng Bible, nang magkagayo lumusong siya at sumugbong na makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya naging malinis. Hallelujah. Pinagaling ng mahal na Panginoon.
Hindi doon ang focus natin. Ang focus natin nasa verse 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Now I know that there is no God in Israel. There is no God in all the earth, but in Israel. Sabi ng general, walang Diyos sa buong mundo, kundi sa Israel lang. Bakit niya nasabi? Doon siya gumaling sa kanyang ketong. Amen. Sa Jesus Miracle Crusade, hindi lang isang ketong ang gumaling. Hindi lang isang dosena ang gumaling dito. Doon si dosena mo mahal na ketong ang gumaling dito. Cancer, leukemia, TB, diabetes, mahal. Nagsigaling dito. Maging ang mga wala ng matres. Mahal. Pinanalangin natin, beloved honorable pastor, pagkapanalangin mga kapatid ko, nagkaanak pa. Amen ba? Praise the Lord! Mahal, sabi ng Luke chapter 11 verse 20, bago tayo umawit, ihanda natin ang ating mga awit, mahal. 11:20 ng Luke, mga kapatid, basahin natin. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, versikulo 20, ngunit kung sa pamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Si praise the Lord, mahal. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalawas ako ng demonyo, dumating sa inyong kaharian ng Diyos. Kung sa church na ating kinalalagyan, nakita mo yung signs, wonders, and miracles, mahal, at nag-alinlangan ka pa, sabi ng beloved pastor, doubt your doubt. Mag-alinlangan ka, bakit ka nag-alinlangan? Amen? Parang ang gulo, ano? Parang hindi maintindihan ang baguhan. Pag nakita mo yung himalan ng dakilang Diyos at nag-alinlangan ka pa, sisihin mo yung sarili mo. Ba't ba ako nag-alinlangan pa? Nakikita na ng mga mata ko ang himala dito. Pero bakit ako nag-aalinlangan pa rin ako? Yan ang ibig sabihin nun. So doubt your doubt. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, nagpapalabas ako ng demonyo, walang alinlangan, may kaligtasan na kayo. Ibig sabihin nun, sa inyo na ang kaharian ng Diyos, may kaligtasan na, mahal. 70 ordinary Christian, mahal, inutusan ng dakilang Diyos, mga kapatid, humayo. Last na to. Humayo, dala-dalawa, mahal. Mangaral kayo ng Ebanghelyo, magpalayas kayo ng demonyo sa aking pangalan, ng mga Panginoon. Pagbalik nila, mahal, nag-report sila. Sabi ng 70, Lord Jesus, binabanggit namin yung pangalan mo, tumatakas sa masamang espiritu. Gumagaling ang masakit karamdaman. Sabi ng dakilang Diyos, huwag kayong matuwa dyan. Masamang espiritu nagsitakas sa inyo sa aking pangalan. Magalak kayo, tanda yan, na ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen! Yan ang Philadelphia Church. Yan ang Philadelphia Church, may mahal. Kaya kung sinasabi mo, walang perfectong church kayo, may mahal, nagkakamali ka po. Tinitingnan mo kasi yung mga baguhan pang Kristiyano, syempre hindi pa perfecto yan. Ang tingnan mo yung perfect church, nandun yung miracle, nandun yung pagbabago sa buhay, dating magulong pamilya, magulong buhay, may mahal, hiwalay, may mahal ang asawa. Ngayon mga kapatid, pamilya kung tawagin ng Diyos, may mahal, ang mga miyembro dito. Amen? Grabing kagalakan, may mahal. Grabing kapayapaan sa puso't isipan, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya naman ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, wala siyang kapaguran na nagkrusada, may mahal. 20 milyon ang gastos, mga kapatid, para maligtas lang ang tao pagmana ng buhay na wala hanggan. Amen? E mapalad po kayo. Manatili kayo, may mahal, sa church na ito. Dito kayo babalikan ng mahal ng Panginoon. Sign? Anong sign, may mahal? Nag-move ang Holy Spirit. Nararamdaman natin ang Holy Spirit, may mahal. Kumikilo siya sa ating kalagitnaan. Amen. Pasiglang palakpak sa ating dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, may mahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko, na siyang napakagandang awitin. Hallelujah. Upon this rock. Amen. There is only one church in the Bible. At ang Jesus Miracle Crusade, ito po'y extension church
ng Matthew chapter 16 verse 18. Oy, mahal. Hallelujah. Thank you, Jesus. When others see with earthly eyes just what they want to see, You will see the things that never die. you will know and recognize by simple childlike faith the price that's true that others will deny. When others see I'm just a man Who like to breathe his dreams. when others call a miracle of me. You listen for eternity in moments as they pass. See with spirit eyes when others meet. On this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all the power of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, hallelujah. and on this rock Forever and ever it shall stand. upon this rock of revelation. I'll be the strong and mighty nation, and it shall stand the storms of Times upon this rock. Thank you, Lord. simple carpenter, you see the sun. Thank you, Jesus, Lord. If you would choose to lose when you could win, if you would give your life away for nothing in return, That you all in my kingdom will begin. upon this rock. I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. And all The power of hell itself shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll be the strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Yes, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah, praise the Lord. and on this rock Forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll be the strong and mighty nation, and it shall stand the storms of time. Hallelujah, hallelujah. upon this rock Yes, God, hallelujah. I build my kingdom. Thank you, Jesus. Thank you,
Jesus. on this rock, forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation, I'll be the strong and mighty nation, and it shall stand the storms of night. Upon this Yes, God. Upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Even the gates of hell, sabi ng Bible, maging ang pintuan ng impyerno, hindi mananaig sa Church of the Living God. Sa tagal ng aming pagiging mangangaral, mga mahal, sa ating church, nakita ko po kung gaano katatag ang Jesus Miracle Crusade. Strong church, healthy church, ang ating church. Maraming bumangga dito. Maraming sumira dito. Maraming nanggulo dito. Pero silang lahat ay pinuksa ng Diyos. Nasa libingan na sila ngayon, may mahal. Maging ang talipaw hulo-sulo. Narito ang ating beloved ordained preacher, Jojo Salino, may mahal. Sa tuwing kausap ko siya, mga kapatid ko, kinukwento yung sa talipaw na kanilang experience. May mahal, ako'y blessed na blessed. Ang nakita ko dito, mga mahal, hindi yung mahinang Kristiyano. Nakita ko rito, mga kapatid ko, hindi yung walang perfectong church. Ang nakita ko rito, may mahal, ang kapangyarihan ng Diyos. That this is the church of the living God. This is the powerful church. May mahal, ang dakilang Diyos. God is moving. God is moving. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakapalad ko, mga mahal. Napakapalad ko. Napabilang ako sa Church of the Living God. Hallelujah. Hallelujah. Magtanong ka, mga mahal. Kahit anong itanong mo. Naghahanap ka, mga mahal, ng sign. The church na patungong langit. Mga mahal, tanungin mo lahat. Nandito lahat sa Jesus Miracle Crusade. Huwag nating i-mindset yung walang perfectong church. Meron. Meron. Itong Jesus Miracle Crusade. Nasasabi mo lang yan, may mahal, dahil nakakakita ka ng mga Kristiyanong nagkakamali. We are going to perfection. Kaya nga may pagsamba tayo. May pagdalo tayo. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the precious blood of Jesus Christ cleanses us from our sins. Kapag dumalo ka, mga mahal, naramdaman mo ang presence ng mahal na Panginoon. That time, perpekto ka. Pag napuspos ka ng Holy Spirit sa ating pagsamba, that time, that day, perpekto ka. Handa ka sa rapture, mga mahal. Hindi ito dead church. Hindi ito dead church. Hindi ito compromising church. Hindi ito covetous church, mga mahal. Hallelujah! Hallelujah! This is the true church of the living God. Hallelujah! 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 Habang nararamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, sa chorus, may mahal, awitin natin, Upon this rock. Hallelujah. I build my kingdom, and on this rock, forever and ever it shall stand.
shall never more prevail against it. For Satan's thrones are built on sinking sand. Upon this rock I build my kingdom, and on this rock forever and ever it shall stand. Upon this rock of revelation I'll be the strong and mighty nation. The storms of time. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Lord, for thy holy presence. Thank you, Lord God. Hallelujah, there is Jesus. Muli naming napatunayan ang banal na kilang Diyos. Ang kapangyarihan, mahal na Panginoon o Diyos, nanananahan sa aming church. Salamat sa iyong pagkilos sa aming church. Salamat sa aming mahal na pastor. Salamat o Diyos sa aming beloved assistant pastor. Salamat sa kanilang minamahal na mga anak o Diyos. Salamat, salamat, mahal na Panginoon. Purihin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami binabayaan. Hallelujah, how great the word of God is Jesus. We thank you so much. Hallelujah, we love you. Thank you, Jesus, for touching our heart, O God. Muli mong pinalakas ang iyong mga anak o Diyos. Salamat. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. 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 Amen. Kung meron tayong mga baguhan, may mahal, pagi sa ating mga viewers, mga kapatid, tanggapin muna natin ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. May mahal. Manahan ang dakilang Diyos sa iyong puso. Romans 8:9. Ang taong walang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. May mahal. Papasukin natin ang mahal na Panginoon magsisi. Sundan niyo po ako sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos, sa katotohanan aking napakinggan. Mahal na Panginoon, sa akong taong makasalanan, marami sa iyong harapan. Ngunit ako'y nagsisisi. Patawarin mo ko ang banal sa aking mga kasalanan. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo kung tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ganon din aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyong lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po, Diyos, ang aming mga kababayan nagsitanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Patawarin mo sila, O Diyos, sa kanilang mga pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, sila nanunumbalik sa iyo, Amang Banal. Tulungan mo silang maglingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, O Diyos, ang punang kalaban sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aming hinihingi. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon, mahal, kulang na lamang po sa inyo bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para makompleto ang ating pagiging anak ng Diyos at kayo magpatuloy, maglingkod. Ngayon, mahal, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon Jesus Miracle Crusade. Ngayon, mahal, hallelujah. Totoong langit. Ngayon, mahal, hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo dumalangin sa ating mga pangailangan. Mga kapatid ko, amen. Kung nais niyo pong lumuhod, tumayo, ngayon, mahal, nasa inyo po yun, mga kapatid, sama-sama tayo. Opo, dakilan mapagpala naming Ama sa langit. O Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Gold Estrada Almeida, pagpalain mo po yung mga anak mahal na Panginoon sa araw nito. O Diyos, sa aming mga kahilingan, mahal na Panginoon, karaingan. O Diyos, mahal na Panginoon, iunat mong papagpala mong kamay. Linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, mahal na Panginoon. Gawin mong kaaya-ayang yung mga anak, O Diyos, at sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, hinihiling po namin kagalingan ng karamdaman, pagbabago, lubos ng buhay, pag-alis ng mga kahinaan, mahal na Panginoon, O Diyos, pag-aalinlangan, palalamig, palulupaypay. In the name of Jesus, Father God, we pray. In Jesus' name. Amen. Patong po natin ang ating kanang kamay. Min mahal sa ulo, patong kaliwang kamay sa ating karamdaman, min mahal. In the name of Jesus, lahat ng karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. All kinds of sicknesses and disease, be healed right now in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, goiter, sore, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Arthritis, cast out in Jesus' name. Rheumatism, psoriasis, be healed in Jesus' name. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Bilang pananampalataya, mga kapatid ko, itaas natin ang ating kamay. Mahal, tayo po'y tatalon. Sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. 3 times po mula sa ating mga puso. Sigaw ng malakas, mahal. 3 times. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po, mga mahal. Lahat ng pinagpala